Sa mga paniniwala at tradisyon, sinasabing may enerhiya ang mga bato na ginagamit sa mga crystal bracelet na ito. Ang mga ito ay ang tinatawag na healing crystals na may kanya-kanyang mga katangian at enerhiya. Halimbawa, ang black obsidian ay kilala sa pagbibigay proteksyon. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganahan at positibong enerhiya. At ang jade ay simbolo ng yaman, swerte at proteksyon. Ang mga ito ay hindi siyentipikong napatunayan. Ang mga paniniwala sa enerhiya ng mga bato o gemstones ay nagmula sa mga sinaunang kultura at tradisyon. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang iyong personal na paniniwala at kung papaano mo ito gagamitin para sa iyong sariling kapakanan. Sa mga paniniwala at tradisyon, may ilang mga bracelet na sinasabing nagdadala ng swerte at yaman. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Narito ang mga lucky bracelet para sa pag-akit ng pera na dapat ay mayroon ka. Una, ang Feng Shui Black Obsidian Wealth Bracelet. Ito ay isang sikat na bracelet na gawa sa Black Obsidian, isang bato na kilala sa pagbibigay proteksyon at may isang charm na ginto na piksiyo na sinasabing nagdadala ng swerte at yaman. Pangalawa, Citrine Bracelet. Ang citrine ay isang kristal na kilala sa pagdadala ng kasaganahan at positibong enerhiya. Pangatlo, ang jade bracelet. Sa Chinese culture, ang jade ay itinuturing na simbolo ng yaman, swerte at proteksyon. Pang-apat, ang amethyst bracelet. Ang amethyst ay isang bato na sinasabing nagdadala ng swerte at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Pang-lima, ang pyrite bracelet. Ang pyrite o fool's gold ay isang bato na sinasabing nagdadala ng yaman at kasaganahan. Saang kamay ba dapat isinusuot ang mga swerteng bracelet na ito? Ang mga lucky bracelet ay karaniwang isinusuot sa kamay na hindi mo ginagamit sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay tinatawag na receiving hand. Kung kaliwete ka, isuot mo ito sa kanang kamay. Kung kanan naman ang ginagamit mo, isuot mo ito sa kaliwang kamay. Ang ideya dito ay ang receiving hand, ang tumatanggap ng enerhiya mula sa ating paligid. Bakit naman kailangan na nakadikit ang kristal o gemstones sa ating katawan? Ang ideya sa likod ng pagkakadikit ng mga lucky bracelet sa katawan ay nagmumula sa paniniwala na ang mga bato o kristal na ginagamit dito ay may enerhiya na maaaring makaapekto sa atin. Ang mga ito ay tinatawag din na healing crystals na may kanya-kanyang mga katangian at enerhiya. Kapag nakadikit ang mga ito sa ating katawan, sinasabing mas madali nating matatanggap ang kanilang enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagdadala ng mga bato o kristal sa kanilang sariling bulsa o bag. Tandaan na ang mga ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya, pero ang pinakamahalaga pa rin ay ang iyong sipag at tiyaga sa paghahanap buhay. Saan ba dapat makabili nito? May ilang mga online na tindahan kung saan maaari kang bumili ng mga lucky bracelet. At para dyan, nag-iwan ako ng link sa comment section at description box para sa'yo Kalaurel kung saan mo ito pwedeng mabili. Sa pagbili ng mga ito, tandaan na suriin ang mga detalye ng mga produkto, mga review ng customers, at mga patakaran ng pagbabayad at pagpapadala bago bumili. Mag-ingat din sa mga posibleng peking produkto o fraudulent transactions. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal
ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.